Hello! Welcome sa ating channel, Basic Electronics Component. Tuloy natin ang usapan natin kwentuhan sa rectifier, Zener diode, regulator, LED at transistor. Ito ang ating AC alternating current supply. Ito ay 40 Hz ang frequency at ang kanyang intensity ay nasa 10 volts magnitude. At ito ang oscillogram niya at ang AC current ay isang electric current na periodically reverses ang direction. Ibig sabihin, for 40 beses siyang paulit-ulit taas-baba sa isang segundo. Ito ang ating direct current at ito ay isang direction lang. Pag-usapan natin itong buong circuit sa ating susunod na mga video, ang function ng ating capacitor, ang ating diode, Zener diode at ang ating transistor. Ngayon, ang ating materyales ay ang electrical resistance, pang conductor, semiconductor at insulator. Ang isang materyales ay mayroong kapabilidad o kapasidad na conduct or magtanggap o magdaloy ang isang kuryente depende sa kanyang resistivity sa pangkontra. So ang mga materyales na ito ay mayroong range ng resistivity kontra sa pagdaloy ng kuryente. At ang conductor ay mababa kaya matakaw ito sa kuryente. Mababa at nasa range siya ng 10 raised to minus 8 hanggang 10 raised to minus 4 ohm centimeters. At ang semiconductor na sa gitna ng conductor at insulator ay nasa 10 raised to minus 4 hanggang 10 raised to 8. At ito yung insulator na ayaw sa kuryente. Reject ang kuryente dito at dahil mataas ang kanyang resistivity. Ngayon punta tayo sa semiconductor at ang ating semiconductor device ay marami ring types tulad ng discrete device at ang diode at ang transistor. Optical devices, mga diode din ito, optical light emitting diodes, photodiodes, phototransistor. Depende sa gamit sa ating mga gadget at sa ating mga tahanan. Ngayon itong microwave devices, sensor IC at hybrid IC integrated circuit ay composed ng mga discrete components tulad ng mga diode din, mga transistor. Depende rin kasi sa ating requirement at sa kanyang data sheet at specification sa pag-manufacture. At ang ating semiconductor ay may dalawang type. Ito ang P-type semiconductor at ang N-type semiconductor. Ang P-type, ang carrier nito ay ang holes. So, ito ay isang intrinsic semiconductor doped with boron at indium. Ito ay nasa silicon group ng number 4 na may 4 na valence electron at ang boron ay may 3 valence electron. At pag inad natin ang boron sa pure silicon crystal, ito ay magre-resulta ng sobrang kulang na electron. At ito ay becomes a hole, magiging hole. Kaya ito ang naging P-type. At ang sabi natin na ang hole ay isang positive carrier ng charges. Ngayon, itong ating negative N-type na silicon, ito naman ay ang intrinsic semiconductor dope with phosphorus, arsenic at antimony as impurity. Nasa group 4 din siya, pero ang valence electron ng phosphorus ay nasa group 5. Silicon ay nasa 4 valence electron at ang phosphorus ay 5 valence electrons. Kaya pag inad natin ang phosphorus sa silicon crystal, magkakaroon ng surplus ng electron at ito ay magiging free electron. Ito ang representation ng kanyang periodic table kung paano ang silicon at phosphorus nagkaroon ng isang free electrons. Ngayon, ang representation naman natin sa ating P-type and N-type ng depletion layer at ang tawag dito ay mayroon tayong p-n junction between the two ng P-type and N-type ng isang device. Halimbawa, ang example nito ay ang diode, mga transistor. At ngayon, ang representation natin ng conventional current, ang sabi natin dati sa una nating video na ang positive to negative, ayun ang flow of current, ang conventional current, and ang electron flow current ay from negative to positive. Ngayon dito ay nagkukunay ang ating paliwanag sapagkat pag nilagay natin sa isang P-type device o component ang positive supply sa tamang terminal at positive, ito ay magkakaroon ng flow of conventional current from positive to negative. At ang ating N-type papunta naman sa positive galing sa negative. At ito yung electron flow at
ang sinasabi natin na movement ng electron from negative to positive. So magkakaroon ng attraction silang dalawa at yun na yung flow of current. Ngayon, mayroon din tayong sinasabi sa mga libro, sa mga handbook, no, yung reverse bias at positive bias. Gamitin natin itong representation din na pagtama ang ating pagkabit ng P-type, no, may P-type terminal sa positive terminal ng ating battery, ng ating supply, ito ay magiging forward bias. Pag ang negative terminal ng ating supply ay kinabit natin sa P-type, tulad ng Zener diode, yun ang magiging reverse bias ang tawag doon. So punta na tayo sa transistor, at ang transistor ay may tatlong types, ang bipolar at ang ating field effect at ang insulated gate bipolar. So ang transistor, small signal transistor, power transistor, gamit natin ito sa amplification, controlling, mag-generate ng electrical signal. Ngayon, itong ating power transistor, so mas mataas ang power consumption nito, power rating, kumpara sa ating small signal transistor. Ito ang bias resistor built-in transistor na mayroong biasing resistor built-in sa loob ng transistor. Field effect transistor, MOSFET for power application. High power application, 10 to 15 amperes na ang ating rating dito. At ang insulated, more sophisticated. Napunta na tayo sa ating bipolar transistor, at ang sabi natin sa bipolar, mayroong two types. Ito ay ang NPN at PNP. So kung makikita natin dito na ang bipolar ay current-driven device driven by the base current. So ang base current natin ay from base to emitter, at ang ating collector current ay from collector to emitter, at ito ay positive ang current. Ngayon, ang ating collector ay may pangalan, ang ating transistor ay may pangalan na NPN, ibig sabihin may collector, base, and emitter. At ang ating PNP, positive, negative, kabaliktaran ng ating NPN. So ngayon, ang ating base current sa PNP ay ang emitter to base, which is negative, from emitter to base, at ang ating collector ay from emitter to collector, which is negative also. So mayroon tayong dalawang klase, alin-alin ang naiba. Ngayon, ito, siya nga pala, itong ating transistor, ay ang emitter ay mayroong arrow, itong pagkakalilan, kaya alam natin kung paano basahin ito sa mga sirkito, at madali lang tandaan. At pag nakita natin ang arrow ay galing sa base, palabas na ng base, papunta na dito sa may bilog, at ito ngayon ay NPN, ibig sabihin napasok na, so tapos na, palabas na siya, so tapos na, napasok na. At ngayon itong PNP naman, PNP, pasok na pasok. So, pasok ang arrow doon sa base. Okay, alin-alin ang naiba mga ka-electronic enthusiast. Ngayon, umpisa na, tuloy-tuloy tayo sa ating IC, integrated circuits. At ito ang device na may multiple functional elements in one chip. So, mayroon na itong AC to DC conversion. Mayroon na rin dito discrete components. So, ito yung nagpo-process na itong mga microcontrollers. Ito naman ang ating Zener diode. Ang sabi natin na ito ang PN junction at ang negative, at ito yung positive anode. At ang ating negative ay mayroong Z sa cathode, no? Ito yung ating symbol, at ito yung ating connection ng Zener diode. I-connect natin ang N-type ng Zener diode, yung negative niya doon sa positive. Yun ang magiging reverse voltage natin na magbibigay sa PN junction, at ngayon ay start na ng daloy ng mataas na kuryente at a certain voltage, at ngayon ay mag-a-act na siya na constant voltage as a Zener diode or regulator. Yun ang function ng ating voltage regulator diode. Ito ay gumagamit ng reverse characteristic ng PN junction. Ngayon, kung kinabit natin ito na negative to negative, simpleng diode na lang siya. So, hindi na ito gumagana bilang isang regulator. So, punta rin tayo sa ating iba pang mga component. Ito yung ating fuse. Mayroong negative temperature coefficient. Ito, resistor type. Ginagamit natin ito sa ating mga application, at ito ang ating LED indicator.
ang ating loudspeaker, 4 ohms, 8 ohms, kung kalansing ng ating speaker ay hindi maganda, palitan natin ang ating speaker depende sa ating load. Ito yung load natin. Ito ang ating microphone at ang microphone ay may gawa sa carbon granules at ito ay nagbabago ang resistance pag na-hit ng sound waves ang diaphragm nitong ating microphone. Ngayon, ang sumunod ang battery, ang switch, single pole, single through, on and off, ang Zener diode at ito ang ating rectifier na may 4 na diode, full wave, AC to DC conversion. Ito ay may 4 na pins at makita natin na ang nasa gitnang pins, ito yung input, ito yung AC at ito ngayon ang nasa magkanda gilid ay ang output natin at ang positive. Ito yung positive at ito yung negative. So madali natin itong i-insert sa ating component, hindi basta-basta ito natin pahara-hara pag connect sa ating pagtayo ay nagpalit ng component. Ito ang ating relay, ito ang may coil at mayroon itong armature dito at ito yung ating action na nangyayari on and off. So mayroon itong voltage rating na simula ng 5 volts hanggang 24 volts. So ito yung ating signal ng ating source, AC and DC. At ito yung different components natin, surface mount device, electrolytic capacitor, at ito yung ating ceramic capacitor, network resistor, ito ang ating diode, ito ang mayroong orientation pag mayroong guhit dito, ito yung negative. Dito sa electrolytic, ito yung ating orientation din, at ang may guhit dito, ito yung negative, at ito yung ating coil, ang microhenry, 680 microhenry. And ito yung ating small outline transistor, discrete component. At ito yung ating transistor din. At ito yung ating diode, MELP. At ito yung ating resistor, MELP. At ito yung ating diode. At ito yung ating capacitor, tantalum capacitor. Ito ang ating insulator dito ay isang chemical na tantal. At ano nga ito? Ang special capacitor ito sapagkat ang ano nito, ang orientation ito ay positive. Positive itong may guhit. At dito sa electrolytic ang may guhit ay negative. So iyan ang pagkakaiba niya sa tantal at sa electrolytic. Ito rin ay may orientation kasi ito ay may polarity, ang tawag positive, negative, tulad din ng diode may polarity, mayroong negative at positive. Okay, mga ka-electronic enthusiasts, sa susunod, discuss natin ang ating circuito, special sa mga capacitor, transistor, no? At ang kanyang mga graphs, ang kanyang formulas, at hanggang dito na lang ang ating presentation. At pag inyong nagustuhan, paki-subscribe ang ating channel at maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.